Okay, so good day sa inyo mga boss. It's another day na naman. So ang dami ko nabasang comment tungkol dun sa motor natin. Yung sa nag-viral, to hindi naman talaga siya kargado, hindi rin naman siya loaded. Ano lang, naka full CVT. Tapos syempre naka-tune. So siguro nagtataka kayo ba't ganon. What? Tapos ano, mukha lang siyang mabilis pero hindi talaga siya mabilis. Kasi naka super view yung ano natin, camera that time. So yun naman palagi yung ginagamit ko. Hindi naman ako nagbabago ng settings. So yun, para sa mga hindi nakakaalam at nagtatanong, stock lang po yung motor natin. Siguro sa itsura lang, nagtanggal lang naman ako ng ibang pairings eh. So pwede nyo naman gayahin yun. Para naman sa mga nagtatanong kung ano yung tune ng CVT natin, syempre mahilig talaga ako sa mga ma-RPM na motor, kaya matataas yung springs na nilalagay ko. Pero depende pa rin yan sa timpla ng bola at saka kung ano yung kayang ibigay ng makina mo, diba? So kung sa 125 lang, syempre isasakto lang natin. Pag sa 150, ganun din naman, sasakto lang. Kung sa 150 naman motor mo, isasakto lang din natin yung RPM na kaya ng motor mo, di ba? Hindi sayang yung power, di ba? Kung 155, 160, basta ano ba to? Namumusit yung jeep. Dalawa sila. Kung pande-daily mo yung motor mo, tapos matataas na springs yung ilalagay mo, syempre medyo makati talaga yan sa gasolina. Expected mo na yun. So kaya yung matataas na springs ay hindi talaga para sa lahat. Kung di mo naman kayang sustentuhan yung gasolina mo, bakit ka pa magmamataas na spring, diba? So doon na lang sa stock springs, yun na lang yung gamitin mo. Mas reliable, tipid sa gasolina. Yun nga lang, kung nakatambucho yung motor mo, sungaw talaga. Kasi hindi tutugma yung RPM, diba? So ganun yung mga pros and cons nun. Mataas spring mo, masaya, maingay motor mo, naririnig ka sa kalsada, may tunog, maganda tumunog. Ang kaso nga lang, medyo malakas nga lang sa gasolina. Kung yun naman yung iniinda mo, malakas sa gasolina, pag nagtaas ka ng mga springs, ibig sabihin nun, hindi talaga siya para sa'yo. So stay stock na lang kung ganun. Kung mahilig ka naman sa modified, racing, gusto mo, racing ka sa kalsada, try mo matataas na springs. So ibig sabihin lang nun, buhay na buhay yung RPM ng motor mo. Like kaya kanyang itapon kasi basta nabibigla yung makina, di ba? So mataas na RPM, bang, gaganon. Basta mahirap i-explain. Marami ka naman mapapanood dito sa TikTok nun. Mag-search ka na lang. Kung usapang bola naman talaga, depende talaga yan sa gumagamit. So ang tagal ko na nag-tune ng motor, so depende talaga yan sa gumagamit. Kung usapang pulley, iba-iba rin yan. Hindi lahat ng pulley pare-parehas, hindi rin lahat ng belt pare-parehas. Kaya pinakamainam yan, mas kabisado mo yung motor mo, i-tune mo. Mag-invest ka sa mga gamit, sa mga parts. Yun talaga, doon mo mahahanap yung takbo na gusto mo. So ikaw pa rin na makakasagot nyan. So kami mga tuner, makapagbigay lang kami ng advice, pero hindi ibig sabihin nun gagana sa'yo. Pwedeng gumana, pwedeng hindi. So iba-iba pa rin talaga ang taste ng tao pagdating sa CVT tuning, lalo na kung iba yung motor mo. So share ko lang din sa inyo, may chinun ako dito na tropa, Honda Click yung motor niya. So mga isang araw namin chinun yun, tapos nagtesting kami sa bypass. At maganda naman yung kinalabasan. Grabe traffic dito. So ipapakita ko na lang sa screen kung ano yung kinalabasan. Ayan, check nyo na lang dyan. So may video rin ako, ilalagay ko na lang din siguro sa YouTube. Grabe, saan ako lulusot dito? Hindi ako kasya dito. Hindi rin ako kasya dito. Mga kakaliwa pala to. Tayo, diretso tayo eh. Naku po, pinara pa tong isa. So nandito tayo sa Marilao, SM Marilao, ayun yung SM Marilao. Tapos ito nga pala yung ginagawang MRT. Ayan, laki nyan, grabe. Sana pag nagawa yan, mabawasan na yung traffic, no? 1 bar na lang yung gasolina ko. Papagas pa nga pala ako. Grabe, dito rin traffic. Kasya siya dun. Tara, pasok. Linggo kasi ngayon, kaya maraming nasa mall. Tsaka Father's Day nga pala ngayon. Ayun, nagkakagigit-gitan na sila dun sa likod.
biglang sulpot. Busina muna. Oy! Muntik na siyang tamaan. Mukhang bago pa naman yung sasakyan. Busina muna bago preno eh, no? Hanggang dito na inaabot ng traffic, oh. Tayo ngayon, di naman tayo nagmamadali. Chill ride lang tayo. So wala man tayo nakahabol ng oras. Ang gagawin nga pala natin ngayon is magpipick up tayo sa Malabon. So yun lang naman. Tapos di-deliver natin sa Malolos. Tsaka 1 bar na lang yung gas ko. Doon ako sa Petron magpapagas. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog eh, no? Sobrang busy kasi ng mga nakarang araw eh. Tapos nag-uulan pa. Ang dami na naka BYD ngayon eh, no? Electric car. Mabagay, sobrang mahal kasi ng gasolina ngayon. Pero ang balita nga pala, ano, magkakaroon daw ng rollback. O ang tagal ng rollback. Mabilis magtaas ng presyo pero yung rollback matagal. At oo nga pala, sa mga nagtatanong kung ano yung gamit kong gloves, naka half sleeve na lang ako kasi mas komportable ko dito. Kasi ramdam ko yung daliri ko. Tapos yung kamay ko covered naman siya. So hindi naman siya totally naiinitan. Ito, ang may re-recommend ko sa inyo, try nyo. Kasi galing na ako sa full gloves, okay din naman pero alam mo yun, parang mas gusto ko talaga yung ano, grip, yung nararamdaman mo. So kung gusto niyo ng ganitong gloves, maglalagay na lang ako ng link dito sa video natin. Pero bago nga pala tayo tumuloy ng Valenzuela, syempre kakabit natin yung ating pangmalakasan na silencer. So di naman ako sponsored nun. Talagang yun lang talaga yung ginagamit ko. Okay naman siya, tahimik naman yung tambucho ko. Pag may mga dadaanan akong eskinita, hindi naman siya bulahaw, sakto lang. Mura ko lang yun nabili, nasa 50 lang yata. Ilang buwan ko nagamit, hindi pa rin siya nasisira. Nagagampanan pa rin niya yung trabaho niya, di ba? Yung mapatahimik yung tambucho natin, di ba? May aso sa gitna ng kalsada, oh. Napahinto yung ano, dalawang Innova. Nandito na nga pala tayo sa Mekawayan. Time check 1:29 PM. Medyo mainit nga lang talaga ngayon. Kasi tingnan mo naman, oh, kukunti yung ulap. Dito na nga pala ako sa Petron magpapagasolina. XCS po 200. Teka, kakabit ko na yung silencer ko. Ito nga pala yung silencer natin na pangmalakasan. Ang dami nang tinawid na to. Shoot lang natin ganyan. Tatapat natin sa butas. Tapos ito yung pinakalock nya, tornilyo, syempre. Medyo mainit nga lang talaga. Tapos sigpitan na natin. Ayun o, tahimik na ulit yung motor natin. Uy, parehas kami ng lever guard nung naka ADB ah. Sabi ko sa inyo, universal tong lever guard na pinopromote ko eh. Ang dami na talagang umorder sa akin ito. Universal talaga siya. So may kanya-kanya lang siyang diskarte sa pagkakabit. Kung hindi kayo marunong, ipakabit nyo na lang sa mga mekaniko. Alam na nila yung diskarte doon. Para syempre hindi na rin kayo mahirapan at ma-stress. So kung gusto nyo na ganitong lever guard, maglalagay na lang din ako ng link dito sa video natin. Para hindi na kayo maligaw, diba? Eto na, papasok na tayong Valenzuela. Sakto, green light. Dire-diretso tayo. Medyo mainit nga lang talaga. Chill lang tayo dito. Basag-basag yung daan dito. Hindi pa rin naaayos. So ang dami rin na ko-comment tungkol dun sa silencer natin. Kesyo naka-vlog daw tayo. Ang ginagawa lang naman natin is, diba, sumusunod tayo sa ordinance nila. Kaya hindi na tayo pinapara ng mga enforcer kasi tahimik naman yung tambucho natin. Siyempre kung di tahimik yan, talagang paparahin ka kasi maingay, diba? Tagaw pansin talaga. Ayun, no, para sa mga nagtatanong kung pasok daw ba yung JBT dito sa Valenzuela. JBT B3, ayun, no, yung Aerox naka JBT version 3. Pasok naman, nakadaan naman siya. Red light dito. Ayan, JBT version 3 pasok dito sa Valenzuela. May nakasabay tayo ngayon. TRC Apido, wala pa ako masyado nakakasabay eh. Pero ito, TSMP, pasok din naman yata. Medyo maano rin pala yung butas ng TSMP eh, no? Medyo maliit ba? Or 50mm. Naka circuit concept din si Bossing. Ayun, no? Hindi ko sure kung ano sukat ng silencer nyan. Pero hindi naman na siguro kailangan kasi tahimik naman, no?
So tingnan natin kung mapapara siya dyan pagpasok sa may Malinta. Kasi kung naglagay ako ng silencer eh. So tingnan natin. Ayan na, mag-green light na. Pero alam ko pasok yan eh. Pasok. Tahimik naman TSMP. Ayan o. Pasok siya, pasok. Tsaka wala rin ng ano dito, ng uhuli. Ayan, shoutout kay Bossing. Pasok yung TSMP niya. Ako hindi ko na nire-risk na hindi maglagay ng silencer. Bakit? Kasi hindi mo alam kung kailan ka mapapara, di ba? So kaya pagka bawal maingay na itong butyo, mag silencer na lang tayo. Balikan ko na lang kayo. See you next video. Ayun, nadali, nag-kiss sila. Ayun o. May content na tayo ngayon. Sino kaya yung kulingi sa kanilang dalawa? Okay, so nandito na ulit tayo sa Valenzuela. Nakalimutan ko i-on yung camera kanina. At ito na nga pala yung pinick-up natin. Okay, so dito na tayo sa may kawayan ulit. Nakalimutan ko yung battery ng GoPro ko. So isa lang yung dala ko. O hindi ko alam hanggang saan makakat yung video. Pero bahala na. Check na lang natin. 2 minutes! Sobrang init dyan. Dito tayo sa mililim. Pati si Manong sumilong eh. Sabi ko sa inyo sobrang init eh. Iniwan niya muna yung tricycle niya dun sa gilid. Ano pa, mga 75 seconds pa. Yan, tambay lang dito sa Gedli. Ay, alam niyo yung init, kahit hindi ka naaarawan, nakakahingal siya. Iba yung init ngayon. 50 seconds. So nasa 13% na lang yung battery ng aking GoPro. Bahala na kung hanggang saan makat yung video. Pero i-deliver ko pa to ngayon para bukas hindi ako masyadong gumising na maaga. Sakto lang. 25 seconds. Sabi ko sa inyo eh, traffic dito eh. Magagalit sa akin ito si JB Suarez. Singit ka ng singit. Eh saan dadaan? Ito nga tricycle oh, nasa gitna. Sobrang lala talaga dito oh. So, dito na tayo sa may Bukawi. At nakapagpalit na tayo ng battery. Diretso natin to Malolos. Okay, so hindi ako makapag-withdraw sa mga ATM machine tsaka dun sa mga ibang bangko. Nakailang bangko na ako. So dun na lang ako bibili ng bigas sa Malolos. Didiretso ko na to. Wala, kulang yung cash ko eh. So dun na lang. Maluwag sa Balagtas ngayon ah. Sana palaging ganito. Kaso pasukan nga pala ulit bukas. So nandito na tayo sa ating tindahan at yung mga dinala natin. At ito nga pala yung i-drop natin, mga pinamili natin. Ayan. Dito muna tayo. Whew, sobrang init, grabe. Okay, so na-drop na natin yung mga iba nating binili. At bibili tayong bigas tsaka mantika. So malapit lang naman dito yun. Basic lang yan. Diba? Malapit lang naman eh. Ginagawa rin pala yung kalsada dito, no? Gugutom na ako ah. So buhatin na lang natin to, itong bigas. So nakapag-asikaso na tayo dito sa ating tindahan at sa bahay naman. At bago tayo umuwi, magpapagasolina muna tayo. So yun, kita na lang sa next video. Okay, so bago nga pala matapos yung mga vlog natin, ipapalaman ko yung tindahan natin para makita nyo. Ilalagay ko sa video na to kung saan nakapwesto yung ating maliit na tindahan para makita nyo. Yan, pasok!
So yun lang. Sana pag napasyal kayo, pwede nyo subukan yung mga paninda namin. So budget meal lang naman yan, hindi masyadong masakit sa bulsa kasi mga estudyante, ano natin, market natin dyan. So alam nyo naman, pagka estudyante talagang budget meal lang, pero busog. Budget meal pero hindi tinipid. So yun lang, hanggang dito na ang ating vlog. Maraming salamat sa panonood. Delikado talaga yun, tumalsik yung helmet. Buti nakailag tayo, mandadamay pa.